Simula nga po nang makuha ng San Antonio Spurs ang kanilang mga veterano na sina Chris Paul at Harrison Barnes, legit nag-improve nga po ng husto ang kasalukuyang lineup nila matapos nitong masolusyonan ang pagkukulang last season. Kahit ganon, hindi rin naman magiging madali para sa Spurs na maging competitive sa kanilang binuong lineup. Kailangan para naman nga po nilang makabuo ng chemistry sa pagitan ng mga best player kagaya ni na Chris Paul at Victor Wembanyama, gayong sila ang inaasahang dalawa na magiging primary offense ng Spurs. Ayon nga po sa isang analyst, gamit ang pagiging veterano at passing ability ni CP3 at ang athleticism at tangkad ni Wembanyama, makakabuo sila ng Lob City 2.0. Marirecreate nga po ngayon ng Spurs ang ginawa noon ni CP3 sa Los Angeles Clippers. Magiging madali rin naman ito sa kanilang kupunan, lalo pat wala rin naman nga po ngayong ni isa mang player ang kayang makasabay kay Wembanyama kapag hawak nito ang bola. Kaya kailangan na lamang nga po nilang gawin, palakasin ang chemistry at gumawa ng mas magandang game plan para sa bakbakan sa Western Conference. Samantala, sa unang pagkakataon bago magsimula ang kampanya, nagsama-sama na nga po sa isang practice ang tatlo sa kanilang mga players na sina LeBron James, Anthony Davis at Rui Hachimura para paghandaan ang papalapit na training camp. Isang big deal ngayong season ito para sa Lakers, lalo pat halos ilang taon na rin naman nga silang nabibigo at makabalik syempre sa NBA Finals. Ang problema, marami para naman nga pong duda sa kanilang lineup, lalo pat halos wala rin naman nga silang nagawang malaking pagbabago na syempre magpapalakas ng tsansang makakuha ng titulo. Pero ayon nga po sa balita, mataas pa rin naman ang confidence ng buong Lakers team na mas magiging competitive sila dahil sa kanilang secret weapon na si Anthony Davis. Hindi nga katulad ng mga nagdaang taon, magkakaroon nga po si Davis ng revenge season kasabay ng pagbabalik nito sa original na posisyon. Kung inyo nga pong matatandaan, nakasali rin naman si Davis sa contention ng pagiging NBA MVP noong naglalaro pa ito sa power forward, at sa pagbabalik nga niyang muli sa dating posisyon, inaasahan na magkakaroon siya ng career year. Sa kabilang banda, sa kabila nga po ng patuloy na pagkakabigo ni DeMar DeRozan na kanyang makakuha ng unang titulo sa NBA, hindi pa rin naman siya humihinto. Sa katunayan, may malalaking pagkakataon na nga siyang makuha ito sa darating na season sa pagsali nito sa Sacramento Kings na nakabuo ng isang legit na super team. Kaya mukhang mas mataas ang kanilang tsansang makuha ito kumpara sa nagdaang taon niya sa Chicago Bulls. Pero kasabay ng patuloy na paghangad ng kampyonato, ibinulgar nga nito sa isang interview, hindi pa rin niya sinasarado ang pinto na makabalik sa dating kupunan na Toronto Raptors bago man siya magretiro. Balak nga po niya ditong magretiro, gayong eto nga po ang unang kupunan na kumuha sa kanya simula nang pumasok ito sa liga, at gusto niyang magkaroon ng farewell tour sa pagtatapos ng kanyang karir. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.